Right? So, share ko lang screen ko. Ah, Ayan. So, syempre, bago tayo mag-start, mayroon muna tayong opening question bago tayo magpunta dun sa topic na. So, can you think of a time in your life when something difficult or painful happened? And later on, you realize that God used that situation for a greater good or purpose. Na okay, kala ko talo na, yung pala may plan si Lord. Kala ko ganito, yung mangyari, ganito yung nangyari sa akin. And then, yun pala may greater purpose si Lord. So, sino bang ano ulit yan? May naalala na. Sigurado mayroon tayo lahat yan, but sino yung unang nakaalala? Yan. Anyone? Brother Lance ako. Yes po. Ayan, oo. Naalala ko noong 1992. 1992, ang tagal na, no? Oo. Bali, ano yun? Bali, ilang taon ko pa lang sa Ateneo de Manila. Nag-work ako noon. And nagkaroon po ako ng, yung major operation sa paa ko. Yung paa ko na may, may polio. Then, yung mas malakas, siya yung nagkaroon ng infection, nagkaroon ng infection talampakan, yung buto po na malambot. Kasi yung talampakan natin malambot, yung buto. So, nagka-infection po yun. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro dahil sa deformity ng pa. Slowly na deteriorate yung paa ko, nagkakaroon ng deformity. And then, hindi ko napapansin na yung pain, hindi akala ko the usual pain. Yung pala, nanana na yung talampakan ko. And then, nung pina-check up namin, ay advice for operation kaagad kasi aakit ang infection. May possibility daw na ma-amputate. And then, nung operahan na daw po ako, nakita naman yung sa may bukong-bukong natin, yung ugat, kasi lagi rin masakit, yung ugat, naipit, na, naipit yung ugat. So, dalawang operation yung nangyari sa akin. At alam nyo ba, nung after ng recovery room, paglabas ko ng recovery room, wala pa yung pain. Pero nung alam niyo mga kapatid, pagbuto ang inoperahan, wala pong anesthesia, wala po siyang pain reliever, injectable, liquid, ah, vial na po yung ini-inject sa akin na pain reliever. Good for 2 hours. 30 minutes pa lang po nagwawala na ako. Kasi parang hindi kaya ng katawan ko yung pain reliever. Kaya baliwala. So yung pain, talagang sigaw ako ng sigaw. Wala akong pakialam kahit may mga bisita ako. Sigaw ako ng sigaw. Tapos alam niyo po ba, ang lumalabas sa bibig ko. Sabi ko, Lord, kung, kung, kung may kasalanan ako sa iyo, sabi ko, kunin mo na ako, hindi ko na kaya, gusto ko nang mamatay, hindi ko na kaya, ganyan, ganyan. Nagsasalita ako ng ganon. And then pagka nagsisigaw na ako, tawagan niyo yung nurse, injection na ako. Eh di dadating na naman yung nurse, sabi ko, ma'am, hindi pa po pwede. Ay, nakikita nila na hindi ko na kaya. So talaga ini-injection na ako. At habang ko ako ay half sleep, kasi pag na-injectionan, talagang kalmado na. Alam niyo po ba, sinasabi ko daw po na, Panginoon, sabi ko daw po na alam ko nahihirapan na ako. Kung gusto mo, kunin mo na ako kasi hindi ko na kaya. Ayoko nang mabuhay. Nagsasalita daw po ako ng. At yun po yung nung nagising ako, kinakwento sa akin ng bantay. Ang na-realize ko po doon is talagang yung yung pain, akala ko madali lang magpo-opera sa buto, pero hindi pala na humahantong na doon sa sumatong sa situation na gusto ko na talagang bumigay as in bumigay po. Nung inoperahan po ako, wala po akong ginastos, more than 100,000 po yung ginastos, pero wala po akong ginastos. Ah, nai, may nag-sponsor po, lalo yung boss ko sa Ateneo de Manila, nag-sponsor po siya until yung 6 months na recovery ko, talagang tinulungan ako. At yung difficult
time na andun yung pain na even si God, sabi ko, Lord, kung hindi ko na kaya, ayoko na. That time, akala ko hindi niya ako sinasamahan, hindi niya ako tinutulungan. But then, nung pauwi na po kami, sabi ko, paano magiging buhay ko? 6 months ako hindi makakapagtrabaho. But then, napakabuti po ng Panginoon na pinarealize niya sa akin, pinaranas niya sa akin ang mga bagay na ito na upang mas lalo't higit akong magtiwala sa Kanya. At yung mga nararanasan ko ng yung mga difficult situations, difficult time, mga pains na minsan akala ko kamamatay ko na, sumusuko na ako. Hindi pala dapat ganon. At yun yung nakita ko ngayon na the more na may mga difficult situations tayo, the more na may pain tayong nararanasan, the more ang presence ni God ay nasa atin. Dahil napagtagumpayan ko lahat yon. And up to now, ang dami pong mga ganyang mga ano lang, pero ano Amen. na, kung noon sabi ko nakapagtagumpayan ko, how much more ngayon na meron akong Panginoon na alam kong palagi nasa tabi ko. So yun po. Thank you po. Thanks God. Praise God. Thank you, Ate Glo. Galing. Thank you, Lord. Diba? Talagang pinapatatag tayo. May laging greater good and purpose si Lord. Ayan. Sino pa ang gustong mag-share? Anyone? Going once? Going twice? Brother Lance? Oh, yes. Brother Angel. Okay po. I'll make it short lang po. Kanina, nag-iisip po talaga ako, ano ba yung naranasan kong na mahirap, masakit, tapos it turned out na could be a blessing. Uh, ang nasa isip ko na lang nung bata ako na naranasan ko na parang feeling happy, kakaisan because nga anak sa labas. So, ang tinutulugan ko ay lawanit. Yan po yung makinis na pating parang plywood pero may makinis na portion lawanit. Parang yun ang aking higaan. Tapos sa mga katabi ko ay boy or yung katuwang sa hardware. Tapos parang boy nga at pag ako'y nagbubuhat ng steel bars yung kabilya or mga plywood o paano i-deliver, nakakasalubong ko mga class ko ng high school yung hiya ko. So, nadaanan ko yung parang ang hirap na parang feeling ko. Ba't naman ganun na napagkakaisan nga kasi nga hindi nila ako buong kapatid. Pero eventually, by God's grace and ngayon ay parang kung isipin, kung hindi ko dinaanan yung ganong klaseng training, yung ganong klaseng parang experience, hindi naman ako magiging ganon kasipag na tao. Hindi ako ganong katyagang tao. And nakita ko rin na dahil sa dinaanan ko yon, so parang nagpursige din ako sa buhay. So right now, for God's glory, I believe kahit paano, naging blessing ako dun sa mga kapatid ko na akala ko minsan na nangapi sa akin. Pero ngayon, maganda ang aming relationship and somehow nakakatulong pa ako in a way sa kanila right now. So, parang ginamit ni God yung experience ko para ma-develop yung character ko. At the same time, parang papaalala na there's a time for everything. Yun lang po, Brother Lance. Thank you po. Amen. Thank you, Lord. No, ganda nun. There's a time for everything talaga. Kaya even it's painful, difficult, di ba? We can always see na doon tayo tumingin kay Lord. At meron siyang magandang plano. Alright, sige, daanan din natin yung lesson na yan later. Meron pa ba? Gustong mag-share? Baka napapataas na. Nandun na eh. Nandun na eh. Okay? Iwa ako sa Lance. Yan. Yes. Magpalang hapon sa atin lahat. Katulad din siguro sa atin lahat at yung disability ko. Kasi noong una hindi pa naman ako Christian nung nangyari ito. Kasi sabi nga, pag ikaw yung ama ng tahanan at nagkaroon ka ng diferensya,
ang isip mo kung paano mo itataguyod yung pang-araw-araw na pamumuhay. Masakit, masakit. Pero andun lagi. Sabi nga, hindi mo maunawaan sa umpisa, hindi mo maintindihan kung ba't nangyari. Pero yung pagpapala ng Diyos sa bandang huli, unti-unti, habang hindi ako nakakalabas sa ospital, andun pa rin yung panalangin na gabayan. Andun yung panalangin na bigyan ng kalakasan pa din yung mahina kong mga katawan. Dahil knockdown eh. Flat talaga eh. At saka siyempre yung mga tao na nakakilala sa'yo, may naririnig ka kagad. Pero siyempre, ang sa akin naman, siguro nasabi dahil nakikita yung sitwasyon. At andun kagad yung pagsisisi. Kasi inisip ko kung ba't ako nagkaroon ng disability. Pero pagsisisi na sa sarili ko lang, never naman ako na sisisi sa Panginoon dahil although na hindi pa ako Christian, andun pa rin ako nakakapagsimba. Alam ko din naman kung paano gumalaw yung Diyos sa buhay. Dahil nung umpisa pagkabata, andun naman eh. Kaya ngayon ko na-realize na sabi mo nga lahat may purpose kung paano ka huhubugin ng Panginoon sa mga pagsubok, sa mga dinaanan mo doon. Tulad din kay Bro Angel na siyempre sa bandang huli ma-realize mo na ito pala yung purpose ng Panginoon sa buhay. Ito pala yung katuparan ng paghipo sa iyo ng Panginoon na gagabayan ka talaga niya papunta sa mabuting kalagayan. Hindi man maalwan pero andun lagi yung itataguyod ka niya, pati yung pamilya mo. Kung ba't ka nagka-disability, alam ng Diyos yan. Kaya nga, thanks be to God. To God all the glory sa buhay kami po. Thank you. Yan lang po, Sir Lance. Thank you, Kuya Nante. Praise God, no? Talagang feel na feel kita bilang ama. Kuya Nante, yung nagkaroon din ako ng ganitong disability talagang, Lord, ano yung gagawin ko? I surrender this all to you. Kaya ikaw na yung manguna. Ayan, thank you po. Thank you. Alright, so napakaganda, di ba? And yung iba, pag nilay-nilayan nyo rin kasi mayroong ginugrow tayo ni Lord. Ayan, so ako naman, mayroon din ganyang experience. Di ba, naalala nyo ba nung September 2022, na nagpa-pray ako sa atin lahat na ooperahan ako. Yung sa yung area ko, between yung private part and yung anos, na bukol yun, na malaki. Talagang, very irritable, hindi ako mapakali. Tapos, di nagpa-hospital ako, COVID time pa yun, ha? So, lahat, lagi naka-PPE. Tapos, pag hospital mo, laging ang taas-taas ng charge. Kumbaga, parang doble-doble-doble. Ayan, tapos, may one time pa, tinulungan ako ng tita ko at saka kasi si Trina ay nag-positive sa COVID. So, hindi siya pwede sa hospital, sa bahay lang siya. So, dalawa lang kami ni ma'am. Tapos, praise God, yung tita ko ay nurse doon sa hospital na yon. And then, nung tinutulungan nila ako na tumayo mula doon sa CR, sa toilet, at para makatayo, parang hindi kasi kabisado ng tita ko, naibagsak pa ako. So, yung bukol ko doon sa perineum area, napatama doon talaga sa toilet. Talagang, almost umiyak ako sa sakit. But praise God, di rin na pumutok. So, talagang napakahirap. And then, hanggang sa naoperahan ako. So, yun nga, itong video na to, di ba, hindi ko lang mahanap yung original, pero nakita ko doon sa YouTube natin dati na session ng Psalm 23, ah topic. So, habang nagsasuffer, I recited
Psalm 23. So para siyempre yung tiwala kay Lord doon pa rin na in our suffering, 'di ba? Si Lord ang ating shepherd, we shall not want. 'Di ba? And by God's amazing grace, yun pala yung naging yun yung naging daan para ma-realize namin kasi talagang complain kami doon sa sa price ng hospital. Talagang 100 less than 200,000 na ilang araw lang tapos ganun lang ginawa, parang drainane lang yung bukol. Tapos pinastay pa kami doon para siguro magtagal or whatever ano man yung but ang pinaka nun is God allowed it. Diba God allowed it na mairita kami, pagpunta kami sa mga government na punta kami sa mayor para humingi ng tulong, pabayad sa hospital, kay doon sa congressman, si CCG lahat yun, nandun lang ako sa hospital, nagka-tricycle siya, sa naiiyak na siya sa sakyan, talagang those happenings ay talagang tumatak sa amin na mahirap man Lord, pero magtitiwala pa rin kami sa iyo. 'Di ba? And yun, doon sa mga amount na yun na nailabas namin, nahanapan namin ng paraan, nanghiram ako doon sa mga sa employer ko, and napahiram naman ako. So, alam mo yun, inopen ni Lord yung eyes namin para kaya nyo naman gumawa ng paraan kung gugustuhin nyo. And then binigyan kami ng burden ni Lord na magpagawa ng bahay na mag-loan. So, syempre, prayer uli na, Lord, kaya naman pala namin, pwede ba mag-loan kami kung will mo, pa-approvean mo naman. Pero kung hindi mo will, Lord, hawag mo nang ituloy. Ayan. Or pigilan mo, alsin mo tong burden sa heart namin para hindi na matuloy. So, that was September. And then, come January, and then na-approve yung loan namin doon sa BDO. Diba? Kasi nga, naglakas ang loob kami. So, naka-loan kami ng pang-down doon sa bibili namin lupa. Diba? With the prayer to the Lord. So, thank you kami. Nakapang-down na kami. Kaya lang, yung bibili namin lupa, syempre, mahal. And then, bukod sa BDO loan namin, na ikinolateral namin yung lupa namin sa Mindoro na matagal na akala namin hindi ma-approve kasi syempre Mindoro yon, Batangas to, and nandun yung property pero na-approve sa BDO. And then, nag-apply din naman kami sa BPI kasi kukunin na namin yung lupa. So, yung pag-down na nilaw namin sa BDO, yun yung pinambayad namin dun sa may-ari ng lupa. So, syempre, ilo-loan sa bangko. So, kailangan ilipat muna yung pangalan dun sa amin. Diba? So, loan ulit kami ng BPI. So, by God's amazing grace, na-approve naman kami ng April sa BPI. So, talagang, Lord, grabe, talagang siguro nga, will nyo to, is not na smooth. So, praise God, thank you Lord. So, ayun, na-approve kami, binayad na, na-transfer na sa amin. Ngayon, na-collateral na namin sa BPI. Kaya na-approve na kami. And then, April, May, and then June, nag-start na kami ng patayo ng bahay. Talagang pinagpipray lagi namin yung yung lugar na ito Lord ay sa'yo, steward lang kami. Kung will mo Lord, sana matuloy, 'di ba? And yun nga, tanda yun, June pa yon, medyo nagtatag-ulan pa, but alam mo yun, timing ni Lord will always be the best. So, nag-start kami ng June, and then by God's amazing grace, noong October 28, 2023, nakalipat kami doon sa bahay. Di ba niya? Yung pinagkaloob ni Lord na maging steward kami. Kaya hindi man siya tapos, pero pwede nang lipatan. Hindi na kami uupan. Di ba? And nakaloon pa rin naman, meron pa kami monthly mortgages. Pero by God's amazing grace, nakakautay pa tayo. Di ba? Kaya glory and praises to only to God. Amen? Ayan. So, punta na tayo dun sa ating topic for today. And hanggang ngayon, siyempre, nandito kami nakatira, nagagamit ni Lord sa kanyang mga hubasan. Diba? So, our topic for today will be God permits what He hates to accomplish
what He loves. Basahin nga natin, mga bros and sis. Ayan. God permits what God He hates permits what God He hates accomplish to what what he He accomplish loves, what loves. He to loves. accomplish what he loves. Ayan, di ba? Napakaganda. And dito, very important to kasi malalaman natin kung paano mag-operate si Lord, di ba? Sa buhay natin at saka sa mundong ito, di ba? Pag-uusapan natin yung mga ah, idea about bakit ba pinipermit ni Lord yung mga bagay na pinagdadaan natin, mga disability na yan, sakit-sakit, ano bang gusto niyang i-achieve, di ba? So, pag ninilay-nilayan natin yan, pag-aaralan dun sa scriptures na upang maintindihan natin. Kasi minsan, para si brother rin natin kanina, ba't ba nangyayari sa akin to Lord? Diba hindi, mabuti naman akong tao, wala naman ako inagabya, bakit ba nangyayari sa akin to? Diba? And siguro tanong din ng mga marami sa atin. Kaya punta tayo sa ating verse for today. Ayan, sino ba ang pwedeng magbasa ng ating verse for today? Sino ba ang volunteer natin? Si Brother Edmond, miss ko ni Brother Edmond eh. Ayan, may volunteer ba? Ako Yes, na Miss lang po, Melissa. Yan. Brother Isaiah 55, 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, either are you ways my ways, declares the Lord. As the heaven are higher than earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts that your thoughts. Thank you. Thank you, Sis Melissa. Oh, praise God. So kita-kita natin dito yung God is sovereign and His ways are higher than our ways. 'Di ba? And mahirap itong maintindihan kung hindi mo kilala si Lord. Kung anong mga kaya niyang gawin, anong character niya, anong attributes niya, siya yung alam natin na creator siya of the universe, He gave us life, 'di ba? Binibless niya tayo, inihil niya tayo, pinoprotect niya tayo, pinagpapala niya yung mga loved ones natin, and a lot more. 'Di ba? And kahit, 'di ba? Kahit He hates sin and suffering, He sometimes allows them for a greater purpose. 'Di ba? Bakit ito si sobrang makasalanan niya, nagsusugal, magiinom, ang bababae, pero ang yaman-yaman. 'Di ba? So blessed ang business niya, ang blessed ang niya, life niya, yung mga magagandang bahay. 'Di ba? Bakit si ganito? Napakaloko-loko niyan. Magnanakaw yan. Bakit ganito ang yaman-yaman? Ang daming mga sasakyan. 'Di ba? Bakit ito? Ganito, may mga ito naman na napakabait, bakit nagsasuffer siya? Bakit siya nagkakaroon ng ganong disability, sickness, or broken relationship, or mga material na naalis sa kanya? Bakit kaya? Di ba? But God is higher. Di ba? In everything. God's thought is higher than our thoughts. And His ways are higher than our ways. Kaya, di ba, lagi natin pinapaalala, sino yung master natin? Tingin sa taas, di ba, ang Lord, and tayo, turo sa sarili natin, ay we are servant. Di ba? Kaya, yes, may mga pinagdadaanan tayong ganito. God allowed it. Di ba? Wala namang pinipermit si Lord. Wala namang mangyayari sa atin kung hindi pinermit ni Lord. Di ba? Kung hindi inalaw ni Lord. Kasi itibay itong anak ko, matututunan niya, katulad yung kay Brother Angel, di ba? Oy, ganun siya dati, sa lawanet lang siya natutulog. Di ba? Na ikita niya yung mga classmate niya, siya, nagbubuhat ng ganito. But eventually, anong tinuro sa kanya ni Lord? Di ba? Siguro, nabigyan siya ng view na, okay, pagkatapos ko ng pag-aaral, magsisipag ako, para hindi ako manatili sa ganitong sitwasyon. 'Di ba? Or
magsisipag ako or papalakas ako or ano ko, aaral ng mabuti. Diba? So, maraming binibigay si Lord na upang ma-accomplish niya yung kanyang greater purpose sa atin. Ayan. So, tignan natin yung mga stories sa Bible that will show kung ano yung concept ba ni Lord about why He allowed sin and suffering sa buhay ng tao to accomplish what He loved. Ayan. So, tingnan natin si story ni Joseph. Diba? Kilala natin si Joseph na kapatid, anak siya ni Jacob, diba? And um, ano siya, may mga kapatid, tapos siya yung paborito, 'di ba? And then nilagay siya sa pit, 'di ba? And then binenta siya doon sa sa mga para maging slave. And then naging slave siya ni Potiphar. And then napagbintangan pa siya dahil inano ng asal, nakulong pa siya, 'di ba? And then saka siya dinala ni Lord doon sa nung nagkaroon siya ng panaginip. Diba? And then na-interpret yun ni Joseph and then siya yung ginawang next in command doon sa Pharaoh. Diba? Nung magkakaroon ng famine. So nakalagay nga dito, you intended to harm me. Ito yung sinabi niya doon sa mga kapatid niya nung inamin niya na, si Joseph to, yung kapatid niyo na binenta niyo. Diba? Doon sa mga upang maging alipid. But, sabi niya dito, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Diba? Yung pala, ang plano ni Lord is save yung Israel doon sa taggutom. Diba? And dinala niya lahat yung mga kapatid niya, yung family ng mga kapatid niya, binigyan sila ni Pharaoh ng lugar doon sa place ni Pharaoh and sa Egypt, and then nag-prosper sila, 'di ba? And Joseph Brothers talagang iyakan sila, 'di ba? Kasi nga kita nila yung ginawa nila sa kapatid nila, pero yung plano ng Lord ang pinaka nananatili at nakaka-accomplish. 'Di ba? At nakikita ng mga tao at 'di ba pinag-iusapan natin ngayon, nai-inspire tayo kay Joseph kasi despite of all the things that ginawa ng mga kapatid niya, pinatawad pa rin niya, ginawa niya ng kabutihan. 'Di ba? God permitted this to happen to position Joseph to save many people from famine. 'Di ba? Doon sa taggutom upang ihanda. Amen? And parang sa atin, 'di ba? Sabi nga itong aming couples D group, hindi to mangyayari dito sa bahay namin ngayon kung wala yung bahay, 'di ba? Kahit mahirap yung sitwasyon, ayan yung couples na hinahandle namin under us, 'di ba? Doing the Bible study dito sa bahay and as we dedicate this house to the Lord upang maging steward niya. So, pagka sinabi niya, mag-Bible study ka, susunod lang tayo. Di ba yung lakas, yung bahay, yung accommodation, lahat ng pwede nating ay na-share natin sa kanila. And they are blessed, di ba? And people are being blessed. Ayan. So, yan yung big group namin. And then, syempre, oops, okay. Sorry, nawala yung. Dali dali. Ayan, naano ko lang yung animation. Mamaya na yun. Ano muna. So, ito muna. So, the crucifixion of Jesus naman. Ay, wait lang. Ayan, so the crucifixion of Jesus.
So dito, sabi nga dito, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge nung si Lord Jesus Christ ay namatay sa cross. Diba? And you, with the help of wicked man, put him to death by nailing him to the cross. Diba? Ginamit pa yung mga wicked man na anuhin siya na ipa sa krus, di ba? Sumigaw sila. And the crucifixion involves immense suffering talaga kay Lord Jesus Christ. Di ba? To die for our sin. Di ba? Para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. And this is the ultimate foundation. Nung ano natin, nung nabuhay siya, binuhay siya ng Father God at mag-walk ulit sa atin. Di ba? To save us from our sins. Diba? So, in this situation, God allowed the crucifixion, diba, to accomplish what He wants to achieve, diba? What He loves. Na i-save tayong lahat. Diba? And God allowed it to achieve the ultimate act of love. Diba? Na ultimate act of love. Na unconditional kahit para sa akin, kahit palpak ako, makasalanan ako, mula kabataan ko, di ba, hanggang ngayon na nagkakasala pa rin ako, talagang Jesus died for me. Di ba, kaya as I try every day to live for Him, di ba, hindi kaya without the Lord and the modeling of Jesus. Di ba, kaya yung intimate relationship natin sa Kanya, talagang laging manguna. Di ba, and He allowed this for the salvation of humanity. And yun nga, sabi ko nga dito sa isa kong testimony, this body might have a lot of battle scars, but every scar has your signature, tetelestai. Diba? Nung sinabi ni Lord Jesus doon sa cross, tetelestai, meaning it is finished. You already won the battles at the cross. You paid all my sins and conquered the world. Diba na kahit, may kapansanan ako, pero na-conquer na ni Lord to eh. Alam na ni Lord ang ending nito. Diba? And He paid for my sins. Diba? My suffering, He will heal me. Diba? It's just a matter of time. Kaya, kayo din, kung pinagpipray nyo rin, it's just a matter of time. Hintay-hintay ka lang. And discover kung ano yung purpose ni Lord sa buhay mo, sa buhay natin. Diba? Ano kaya yung purpose ni Lord? Why He allowed this? Diba? And doon tayo mag-dwell. Doon sa purpose ni Lord. And that will empower us, strengthen us. Diba? The joy of the Lord is our strength. Diba? Kaya let's continue to be, ano natin yung joy ni Lord sa buhay natin. Ipakita natin to let His light shine through us. Amen? Ayan. Sino pa? Siyempre, si Paul. Diba? Kung napapansin nyo, nagsimula tayo sa Old Testament, kay Joseph, and then kay Jesus naman. And then, after Jesus, si Paul naman. Okay, so sabi nga dito, therefore, in order to keep from becoming conceited, para hindi raw tayo maging selfish or full of us, I was given a thorn in my flesh. Para daw iiwan si Paul, para hindi siya maging prideful. Diba? Binigyan siya. Kita mo dito na given. Diba? Given a thorn in my flesh. A messenger of Satan to torment me. Para pahirapan ako. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Lord, alisin mo na tong thorn in the flesh na to. To. Diba yung thorn is tinik? Tinik sa laman na nakatusok. Lord, alisin mo na to. Hindi man sinabi kung ano yon, pero alam mo yung pakiramdam na natusok sa laman mo, di ba? So, ilang beses yung pinag-pray, 3 beses. Di ba? Pero ang napakaganda dito, yung realization at sinabi ni Lord sa kanya na, my grace is sufficient for you, for my power made perfect in weakness. Di ba? Alam mo yan na talagang, Lord, in my weakness, ikaw talaga yung natataas. Lord, may kapansanan man kami, ikaw ang mag-glorify. Di ba? Ikaw yung maitataas. Dahil your grace is sufficient for me.
na it's only by God's amazing grace na buhay pa tayo. Diba naalala ko sa isang malaking hospital, nagpa-check up ako, kasama ko yung nanay ko tsaka yung asawa ko. And sabi ng doktor, naku, wala ng pag-asa yan. Talagang hindi na, wala na tayong cure dyan, sabi dun sa akin, diagnosis. And then kami naman ni Sis Jill, nagkatinginan lang kasi we know and we trust the Lord because si Lord yung may last day. And then yung mom ko, hindi pa siya born again Christian, talagang iyak siya dun sa doktor. Sabi niya, Dok, baka naman may pag-asa pa, baka naman may iba pang paraan. And then, sabi namin sa kanya, Nay, okay lang po. Si Lord po ang bahala sa atin. Di ba? That was 2015. So, 2024 na ngayon, by God's amazing grace, buhay pa naman tayo. 'Di ba? So, alam mo yun, si Lord ang may last say. 'Di ba katulad dito, Paul's suffering was a constant struggle. Talagang makikipag-ano tayo na, Lord, alisin mo na to, very inconvenient. Ang hirap-hirap. 'Di ba ganyan din ba yung mga prayer natin minsan at sumbong? And ako, honestly, pinag-pray ko rin siya dati na, Lord, kung ano, kunin mo na ako, Lord. 'Di ba sabi nga ni Sis Glo kanina, doon sa hirap niya, Lord, kunin mo na ako. Hirap-hirap nito. Pinag-pray ko rin yun. Lord, kung tapos na ako sa mission ko, kunin mo na ako, Lord. I'm ready to go. Pero kung hindi pa, Lord, tulungan mo naman ako dito. Na-enjoy ko to. Pagalingin mo naman ako if it's your will. Diba? But above all, we surrender it all to you because you are the powerful God and you are my master. I am but your servant. So, help me, Lord. Yeah, di ba? And God permitted this to keep Paul humble and dependent on His grace. Di ba? Sure, lahat tayo sa grasya ng Lord lang nagtitiwala. Di ba? Ano mga aspect yan? Maybe financially, Lord, wala kaming ganito. By your grace, mapagtagumpayan sana namin. Lord, masakit tong ganito ko. Heal mo naman or i-endure ko naman, Lord. In Jesus' name. Lord, ang hirap nitong family situation ko. Tulungan mo naman ako in Jesus' name. By your grace, Lord, give me wisdom, give me strength, give me people, give me encouragement and inspiration para magpatuloy. Diba? And thank you for your word. Diba? So by His grace, diba? Lagi sapat. Diba? Kaya nga lagi natin sinishare dito. Kung ano man yung mission mo ngayon, ano yung pinagagawa sa iyo ni Lord, sapat lang kung anong meron ka ngayon. Diba kay Brother Lance, mag-ano ka doon, mag-share ka ng word. Mayroon kang laptop, may kamay ka na nakakapag-type, may internet ka, diba may wife ka na magbibihis sa'yo, diba anak ka na magpapakain sa'yo. Ano ba may healing mo? Diba lahat na ibigay? It's only by God's amazing grace. Diba? Kaya let's always be grateful sa grace ni Lord every day, every moment of our life. Diba? And at continue yung aming ano din, bahay, nagamit namin sa Bible study namin. Doon naman sa isa ko pang handle na day group sa men. Diba? Yung Kingdom Men day group ko. Ayan, praise God. So, ano ba yung purpose ni Lord doon sa suffering natin? So, nakita natin kanina, may idea na tayo, pero tingnan natin yung verse para mas. Ayan, so, can anyone read? Sino bang pwedeng mag-read ng verse natin for today? Um, Brother Mark, thank you for volunteering. Romans 3, chapter 3 to 5. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength for character, and character strengthens our confidence. Hope of salvation, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Amen. Amen. Ayun pala yung purpose, no?
endurance pala, pinatatatag tayo. 'Di ba? Kasi may mga pagdadaan pa tayo. 'Di ba? And then yung endurance natin nagde-develop sa character. 'Di ba? May mga kasama nga tayo dito na okay pagka ano, nade-develop yung character. Okay. Isip tayo sa PWD fellowship no, laging nagpe-pray, laging nagtatanong, "Hoy, si Bro Michael 'yan." 'Di ba? Or si Bro Renante 'yan. 'Di ba? Yung character nakikita sa atin. 'Di ba? As we endure na Lord, I pray for this person, and then ganito, and then yung character mo nagiging mapagdasalin na. Hindi mo ba napansin yon? So, ano man yung pinagdadaanan mo, ini-struggle mo, relationship man yan, finances man yan, trabaho man yan, skills man yan, dinadalisay ka ni Lord, dinidevelop ka ni Lord. Diba? Para mas lalo kang maging better version of you are. Diba? And yung character mo is strengthened or confident hope of salvation. Eh, save ka na eh. So, yung character mo is nakatuon talaga kay Lord. Diba kung paano mamuhay ang saved person. At itong pag-asa na to ay hindi daw maglilid sa disappointment. Kasi si Lord ang nagbibigay sa atin ito eh. Diba? Siya yung makapangyarihan sa lahat. Diba? And sabi pa nga dito, for we know how dearly God loves us. Diba? Hindi mo, ma-realize mo ba yun? Kung gaano ka kamahal ng Lord. Kalagay dito, oh, God loves us dearly. Diba? So kung hindi mo ma-realize to, sana ma-realize mo ngayon na sobrang mahal ka ng Panginoon at pinadadaan ka dyan sa isang pagsubok na yan upang mapatatag ka. Diba? Upang maging malakas ka and ma-accomplish kung ano man yung purpose o what He loves. Diba na, oh, ito si brother or sister na to, ganito yung pala yung plano ni Lord sa kanila. Diba? Ba't kailangan tayong ipadaanin? Diba? As like gold, diba? Nire-refine yan, dinadalisay. Diba? Doon sa mga nakapag-aral, diba? Naka-grade 1 ka. Bago ka mag-grade 2, kailangan may test. Diba? Para mag-level up ka. Ganon din dito. Di ba kailangan malampasan mo yung mga pagsubok na pinaalaw ni Lord sa buhay mo? Because sabi nga dito, He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with love. Kasi we cannot give what we do not have. Eh. Ay sino yung ating unlimited source? Eh, siyempre, si God. Di ba? Kaya nakakapagmahal din tayo ng ibang tao. Amen? So God uses suffering to refine our character. Ayan, isa pa. So, sino ba yung ating volunteer dyan na pwedeng mag-read? Brother Alfred, can you read, bro? Okay, so wala And yata. then, bro, sorry. Okay, sure. Di ka ma-unmute, iba na pala pindutan. Okay, bro. Nag-iba na yung ano niya, no? Anyway, sa James chapter 1, verse 2 to 4. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Amen. Thank you, Brother Alfred. Thank you, Brother Lance. Thank you, bro. So consider it an opportunity for great joy. Diba? Na okay, naoperahan ako. And after that, syempre, yes, Lord, natanggal na yung masakit na bukol sa ano ko, dun sa perineum area ko. Diba? It's an opportunity for great joy. Diba nawala na yung ano mo, masakit. Diba? Pero mayroon pa rin naman akong disability, nasa wheelchair pa rin. Diba? But it gives me joy na mapagtagumpayan yun. Not only sa akin, but sa tulong at biyaya ng Panginoon. And sabi pa nga, for you know that when your faith is tested, lahat ba tayo natitest yung faith natin?
Diba? In one way or another, yes. Diba? And your endurance has, diba? Your endurance has a chance to grow. Yan. Diba? So, ano tayo, yung endurance natin, nag-grow. Diba? Doon sa ating lakad according doon sa will ni Lord. Diba? Na napapagtagumpayan mo yung kada pagsubok sa buhay mo. And sabi nga dito, so let it grow. For when your endurance is fully developed, ano yung promise? Diba? You will be perfect and complete, needing nothing or lacking in nothing. Diba? Wow! Pag napagtagumpayan ko pala to, ayos na ako. Diba naalala mo yung grade 1 ka, tapos grade 2 ka na, tapos makita mo yung mga grade 1, oh, tapos na ako dyan. Diba? So, hindi ka na babalik ulit doon. Kasi, siyempre, grade 2 ka na, alangan ano ka, demoted sa grade 1, di na. Di ba? You'll be perfect and complete. Didingin natin. Eh, lalo pa sa buhay natin with the Lord. Di ba? Kaya nga, sabi nga yung um, nag-aaralan namin, na kapag ka may pagsubok or trial na hindi mo na pagtagumpayan or hindi mo natutunan yung lesson, babalik ka uli doon para matutunan mo ulit. Diba na, okay, ginawa niya to, tapos nainis agad ako. Hindi ko pa napagtagumpayan yun. Hindi ko pa natutunan yung tinuturo ni Lord sa akin. So kaya pinadadanas niya yun para matutunan ko. Diba sabi nga, kapag ka may kirot pa raw sa heart mo yung ginagawa or nangyari sa paligid mo, na naiinis ka pa, na angry ka, diba, agad-agad, ibig sabihin, may kailangan ka pang i-grow sa sarili mo. Di ba? Kasi dapat patience na yung nai-respond mo. Anger pa. Di ba? So, kung may kirot pa doon, may touch pa doon sa heart mo. Ibig sabihin, may ginugurong pa si Lord sa'yo. Kasi being Christ-like, dying into yourself. Di ba? Denying yourself, carry your cross daily, and follow Him. Di ba? As in following Him, ano ba yung ginawa ni Lord Jesus? Binato-bato siya. Di ba? Nung nadala-dala niya yung kanyang binubuhat na cross para pagpakuha sa kanya. Dinuraan siya, minamak siya, and the lahat mo, anong ginawa niya? Lumaban ba siya? Hindi niya sinabi na, kayo na lang kaya dito. Kala niyo madali ito. Di ba wala siyang ganun? Ba't tuloy-tuloy lang siya? Di ba? Focusing on what the Father God wants him to accomplish. Di ba? And we accomplish, di ba? Perfect and complete. We are all saved. Di ba? And kaya, He allows challenges to strengthen our faith. Diba? Okay, may kapansanan ka pa ngayon, may sakit ka pa ngayon, mayroon ka pang problema ngayon, ni-strengthen ni Lord yung faith natin, yung pagtitiwala natin sa Kanya. Diba? Sabi nga, through suffering, we learn to rely on God's strength. Diba? Not on our own strength. Diba? Minsan, kaya lalo kang naghihirap. Di, kaya ko pa to. Kaya ko pa to. And then, pag last na lang, saka ako tatawag kay Lord. Diba? Mali. Dapat, una pa lang, Lord, tulungan mo ko dito. Diba? Yun yung unang respond natin kapag dumadaan tayo sa pagsubok, challenges. Lord, ano na agad tayo? Diba? Sabi nga, we Christians, we follower of Jesus, we fight battles in our knees. Diba? Niluluhod natin. Na Lord, hindi ko maintindihan to, hindi ko kaya to. Tulungan mo naman ako maintindihan. At bigyan mo ko ng wisdom and empowerment para sumunod sa iyo, para maipakita ka dito sa sitwasyon ito. Dahil I know that this life is all about you and not all about you. Diba? And, syempre, habang naman dahil tayo sa pagsubok, kailangan magtitiwala tayo sa ating sovereign God. Di ba? So, alam ko mga memory verse nyo to. So, sino ba pwedeng mag-read? Yan. Tatay Samson, can you read po?
Yes, bro. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Amen. Thank you po, Tatay Samson. Ayan, di ba? So, we may not always understand why God allowed. Yan, yan ko lang kita. Yan, so we may not always understand why God allows certain things. Di ba? Bakit kaya ako ito pinagdadaanan? Kaya ito inalaw ni Lord. Di ba? It's an opportunity actually to ask the Lord. Di ba? Kaya sa pagtitiwala natin, kaya ko highlight dito yung all. Di ba? Kasi hindi minsan-minsan lang. Hindi pag-feel mo lang. Di ba? Trust the Lord with all your heart. Na Lord, hindi ko pa naintindihan to. Hindi ko man to abot ng aking pangunawa. But Lord, I surrender it to you. Di ba? I submit to you. Diba sabi nito, in all your ways, submit to Him. So, submit mo kay Lord. Di ba? Hindi mo ba alam na obedience brings blessing? Na kapag nag-obey ka sa Lord, kung ano man yung pinoproblema mo ngayon, di ba? Sabi ni Lord, cast it all to me and I will give you rest. So, magkakaroon ka ng rest. Di ba? Bigyan ka ng peace. May kapayapaan ka na God is in control. God is at work. Di ba? And trusting in His sovereign and His sovereignty and His plan is essential. Hindi lang to pagka-feel mo lang. Essential to. Very important ito. Na trusting our sovereign God. Sovereign, powerful, di ba? King of the universe, at lahat-lahat, Lord of Lords, King of Kings. Diba? Yun yung pinagkakatiwalaan mo. Kaya, wala kang reason para hindi magtiwala. Diba? And isa pa, diba? God's ultimate good. Ayan, sinong magre-read ng verse natin? Si Brother Egay. Brother Egay. Ayan. Brother Egay, can you read the verse? Oh, okay, wala yata si Brother Egay. So, Yeah, kung nasa lens. yes Hindi bro. bang God's ultimate good? Sige Brother Egay. Ah, Yung bang God's ultimate good? Yes Yung bro. sa Romans 8, opo. Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen. Thank you Brother Egay. Diba? God works all things. Diba? Even those He hates. Diba? Kahit yung mga ayaw niya, na-allow, ina-allow. Diba? Nakarinig na tayo ng mga testimony na galing. Ganito, kahit ako yung testimony ko, masama akong tao. God allowed it. And for me to realize that those things that I did, bad. Di ba? By reading the Bible. Pag tumingin ka lang pala sa babae na maganda, na may kasalanan, nag-adultery ka na pala nun. Nag-isip ka lang pala ng masama dun sa kapwa mo. Ay, pumatay ka na pala nun. Murder na pala yon. Di ba? And alam mo yon, knowing the standard of the Lord talagang hindi natin kaya without Him. Di ba? And for the ultimate good of those who love Him. Di ba? Those who love Him. Di ba? Mahal mo ba si Lord? Di ba? Everything happens, everything, all things, God works for our good. Di ba? Lahat, ano man yung hinihiling mo, will happen para sa kabutihan mo. Di ba? Dahil si Lord ang nag-work. Diba? Patuloy ka lang na magmahal sa Kanya, tumunod sa Kanya. Di ba? And tayo na tinawag. Lahat na mga tinawag niya according to His purpose. Di ba? Because His plans are always for our good and for His glory. Amen?
Kaya sobrang bait ng Lord, wag mo kakalimutan. Kahit ano pang nangyayari na feeling mo hindi maganda sa buhay mo, wag mo kakalimutan na God is good. Diba? God is good all the time. Kahit may kapansanan ako, God is good. Yes. Diba? He allowed it for His reason to accomplish the things He loved. Diba? He allowed it. Kaya intay ka lang. Diba? Wait ka lang. Kasi si Lord, He's at work and He's in control and He's working for our good. Amen? Alright. So, ayan. So, siyempre, may personal application tayo. Na okay, natutunan natin yon yung God allowed suffering, God allowed yung mga purpose niya. Siyempre, may personal application tayo na pwede natin pagnilay-nilayan. Siyempre, una-una, reflect on areas in your life where you've experienced pain and suffering. So, kaya kung mga area nagkaroon ng pain and suffering. Mula pagkabata mo hanggang ngayon, alalahanin mo, okay, naranas niya pala sa akin yon yung mga nung bata pa ako na ganito. 'Di ba? Para ma-realize ko, magsikap ako. 'Di ba? Inarayan mo yun. And pag nilay-nilayan mo, and you will feel grateful na magpapasalamat ka, oh, by God's amazing grace, no? Na itawid kami ni Lord doon. Praise God. Diba? And pangalawa, syempre, pagka na-reflect mo na yon, consider how God might be using these experiences for a greater purpose. Diba? Ano ba yung purpose kaya ni Lord doon? So, si Bro Lance, okay, nagkaroon ng disability. So, naging member siya ng God is Able Ministry. Nakakapag-share sa mga PWD. Diba? Kasi PWD rin siya. Pag sinabi niya, bro, naiintindihan kita sa pinagdadaanan mo. Naiintindihan talaga. Di ba? Kasi naalala ko lagi yung kay Jill dati na pagka sinabi niya na naiintindihan niya yung isang PWD, parang hindi masyadong kapanipaniwala. Di ba? Pero pag tayo, yung pinakinggan, yung nagsabi, talagang, ay, maniniwala kasi na naka-wheelchair ka, naka-wheelchair ako. Aba, siguro naman 50% at least or 75 nagkakaunawaan tayo. Diba? So alam mo yun, consider it kung ano yung purpose ni Lord. Kasi this life is all about the Lord, not all about us. And we are servant of the Lord. So we serve Him. Pinadaan niya tayo dun sa mga sufferings na yun for a reason. And syempre, number 3, kailangan magtitiwala tayo kay Lord. Trust in God's love and His sovereign plan for your life. Okay? So, kailangan i-apply mo yun. Alalahanin mo yung mga pinagdaanan mo. Consider mo kung bakit pa inalaw ni Lord yung mga sufferings na yun. And learn to trust God. Not only by mouth, titiwala ako, pero hindi naman makita sa action mo. Kailangan ipakita mo sa action mo. Kasi si Lord naman at ikaw ang nag-uusap. Diba? Show it. Pakita mo sa gawa ang iyong pananampalataya. Amen? Alright. So, bago tayo magpunta dun sa discussion question, let me just quickly pray for you. Ayan. Okay, Father God in heaven, thank you, Lord, for this day, Panginoon. Thank you for your message today, for reminding us that you allowed sufferings, allowed yung mga things na ayaw mo, Panginoon, to accomplish what you love, Lord. And patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. And thank you, Lord, for giving us these messages of encouragement, inspiration, hope, Panginoon, and empowerment na magpatuloy sa buhay because your purpose is always for our good, Panginoon. As you mold us every day to be the person you created us to be, help us, Lord, to obey you, to serve you in our action, Panginoon, and to let your light shine through us, Panginoon, being the salt and light in our environment. Saan mo man kami inilagay, ipadala, at papuntahin, Panginoon. May you be glorified, may you be pleased, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay. Thank you, Lord, and we surrender this all to you.
May your will be done. And we ask this, we give thanks and praises in advance. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Amen po. Thank you So, po, Sir Lance, sa very Thank you, Sir important Lance. sa Panginoon. praise God. Thank So, you. ito yung discussion question. Thank you, bro. So, can you think of time siguro mas magandang Tagalog? Yan, mag-isip ng isang pagkakataon kung kailan ang isang masamang pangyayari ay humantong sa isang mas malaking kabutihan sa iyong buhay. And number 2, paano natin masusuportahan ang isa't isa sa pagtitiwala sa plano ng Diyos kahit na hindi natin ito naiintindihan. And then number 3, ano ba yung mga practical na mga hakbang ang maaari natin gawin para lumago ang ating pananampalataya sa mahirap na panahon o mahirap na sitwasyon. Amen? Alright. Praise God. So, picture muna tayo, di ba? Bago tayo Yes. Brother Mark, nagawa ka ba ng Apo. Yes, Oh, may breakout. thank you, bro. Apo. Appreciate it. Ayan, so picture po muna tayo. Can you open your camera sa mga pwedeng mag-open? Yan po sa hindi ma-open, okay lang po. Alam po namin na may mga problem yung mga cameras. Okay, ready na? Smile, smile. 1, 2, 3. One more. Ayan, habol pa si Brother Angel. Smile.